Hello everyone, hello Pisces. Itong reading ay para sa March 2026. Bubunot tayo para sa inyong general reading and relationship reading, pati additional advice cards na gustong iparating ng universe for you. Sa channel na to, goal natin na magbigay ng gabay gamit ang light from the Creator bago tayo magsimula. Alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ang hiling natin para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa Hulahuan. Maraming salamat. Pisces, in your past, you have the Two of Wands. Dumaan ka sa phase na puro ka planning at paghihintay. Parang nakatayo ka lang sa bintana. Tinitignan ang mundo at iniisip kung kailan ka ba talaga kikilos. Marami kang options na tinitimbang noon at aminado tayo na medyo nakaka-stress yung hindi mo alam kung aling direksyon ang pipiliin mo. Pero ang maganda dito, hindi ka naman naging stagnant lang. Ginamit mo yung time na yon para mag-ipon ng lakas at kumuha ng perspective. Parang nagre-ready ka lang para sa mas malaking lipad. Kumbaga, tapos na ang blueprint stage ng buhay mo. Handa ka na sa totoong aksyon. Ngayon, itong card na to ang naging pundasyon mo. Kaya ka naging matapang sa kasalukuyan ay dahil nagawa mo ang homework. Nagawa mong homework mo sa nakaraan, alam mo na kung ano ang gusto mo. Kaya naman hindi ka natakot na iwanan ang nakasanayan mo. You have the Fool in your sa March 2026. Ngayon ito ka na, nasa full energy ka, ito yung leap of faith moment mo ngayong March. Wala kang pakialam sa sasabihin ng iba. Basta gusto mo lang simulan itong bagong journey na to. Refreshing yung vibe mo kasi punong-puno ka ng excitement at adventure. Medyo risk taker ka sa ngayon, Pisces. Ramdam ko yung urge mo na mag-try ng mga bagay na hindi mo pa nagagawa dati. Parang bata na walang takot na madapa basta makapaglaro. Sobrang gaan ng energy mo at ito yung kailangan mo para makawala sa mga dati mong limitasyon. Pero ingat lang din, huwag masyadong padalos-dalos na nakakalimutan mo nang tumingin sa dinadaanan mo. Okay lang maging spontaneous pero siguraduhin mong hindi ka mahuhulog sa bangin ng walang backup plan. I-enjoy mo lang yung freedom na nararamdaman mo ngayon. You have the King of Cups as your potential energy. Pagdating naman sa magiging energy mo habang tumatagal ang buwan, lalabas ang pagiging King of Cups mo. Dito napapasok yung maturity pagdating sa emosyon. Kahit na magulo ang paligid, magiging chill ka lang at kontrolado mo ang nararamdaman mo. Maging sensitive ka rin sa mga tao sa paligid mo. Magiging parang therapist ka ng barkada o sandalan ng pamilya kasi ang taas ng empathy mo ngayon. Hindi ka basta-basta magpapadala sa galit or lungkot. Gagamitin mo ang puso mo pero may kasamang logic. Maganda itong energy na to para sa mga relationship at career. Mas magiging magnetic ka kasi kalmado ka lang. Yung dating nagpapaiyak sa'yo, tatawanan mo na lang o kaya naman ay maintindihan mo na kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. You have the Empress as your advice card. Ang advice sa'yo, Pisces, alagaan mo ang sarili mo. The Empress is all about self-care and abundance. Huwag kang magtipid sa sarili mo ngayong March. Kung kailangan mong mag-spa, bumili ng masarap na pagkain o mag-relax lang sa bahay, gawin mo. Karapat-dapat ka sa mga magagandang bagay. Maging creative ka rin. Kung may mga ideas ka na matagal mo nang gustong ilabas, ito na yung time para ilabas mo sila. Mag-focus ka na kung ano ang nakakapag-grow sa iyo. Isipin mo na parang garden ang buhay mo. Diligin mo yung mga aspect na gusto mong lumago at bunutin mo yung mga weeds na nakaka-stress lang. Panghuli, be patient sa process. Huwag mong madaliin ang resulta. Parang pagtatanim yan. Kailangan mong hayaan ang kalikasan na gumawa ng paraan. Basta gawin mo lang yung part mo na maging nurturing at mapagmahal, kusang darating ang blessing sa'yo. You have the Emperor as your potential outcome.
Kung susundin mo ang lahat ng ito, ang bagsak mo ay magiging itong card na to. Magkakaroon ka ng full control sa buhay mo. From being a dreamer, magiging leader ka. Magiging solid ang structure ng daily routine mo at mas magiging disiplinado ka sa mga goals mo. Magkakaroon ka ng otoridad at respeto mula sa ibang tao. Hindi ka na basta susunod-sunod lang, ikaw na ang magtatakda ng rules. Sobrang stable ng outcome na ito, lalo na sa usapang pera at career. Magiging maayos at organisado ang lahat ng aspect ng buhay mo. In short, magiging boss ka ng sarili mong mundo. Yung paglulukso mo bilang the fool ay magresulta sa isang posisyon na kung saan ikaw na ang may hawak ng corona. Sobrang solid na ending para sa buwan ng March. Punta naman tayo sa relationship dynamics mo ngayong March 2026. Pisces, pwede to sa kaibigan, katrabaho, kapamilya. Medyo heavy yung pinanggalingan. Pero tingnan natin. You have the past here, Ten of Swords, I mean. Grabe yung pinagdaanan mo sa relationship na to dati. Ang Ten of Swords ay card ng betrayal o yung feeling na tinalikuran ka talaga. Masakit siya kasi para kang nasaksakan sa likod at pakiramdam mo noon ay wala ka nang magagawa kundi tanggapin na tapos na ang lahat. Siguro nagkaroon kayo ng matinding away o kaya naman ay may sobrang laking misunderstanding na nag-iwan sa'yo ng drained. Umabot ka sa point na parang rock bottom na ang tingin mo sa connection nyo. Wala kang emosyon na maibigay kasi pagod ka na mentally at emotionally. Pero ang maganda sa card na ito na yung ending ng pain. Ibig sabihin, hindi na ito lalala pa kasi sagad na. Naranasan mo na ang pinaka-worst, kaya ang susunod na step na lang ay talagang bumangon at magsimula uli mula sa simula. You have the Fool as your present. Ngayon, nandito ka sa the full face. Pinili mong kalimutan muna yung sakit at mag-start uli with a clean slate. Parang sinasabi mo sa sarili mo na, sige, try natin uli, pero fresh start na. Sobrang gaan ang approach mo ngayon at ayaw mong magdala ng mabigat na baggage. Ang vibe mo ngayon ay let's see where this goes. Hindi ka na masyadong nag-overthink sa mga past issues nyo. Handa ka nang mag-take ng risk na makipag-ugnayan uli. Kahit na alam mong pwedeng maging unstable pa ang lahat. Focus ka lang sa now at kung ano ang nagpapasaya sa'yo sa moment na to. Open-minded ka rin sa bagong dynamic nyo. Imbes na maging bitter, mas pinipili mong maging chill at spontaneous. Masaya tong energy na to kasi nakaka-refresh. Pero tandaan mo na baka nakakalimutan mong maging cautious dahil lang sa sobrang excitement mo na magkaayos-ayos kayo. You have the Lover's reverse as your potential energy. Pagdating sa potential energy nyo, medyo alanganin dito kasi ibig sabihin nito ay may misalignment o hindi kayo magkatugma ng values or ng gusto. Baka may isa sa inyo na hindi pa fully committed na ayusin talaga ang relasyon na to. Ramdam ko na magkakaroon ng mga choices na mahirap gawin. Pwedeng magkaroon ng pagdududa kung tama bang itinuloy nyo pa itong connection na to imbes na harmony. Baka mas manaig yung pagiging indecisive at kawalan ng communication na kailangan para mag-work ang lahat. Ingat din sa pressure na kailangan maging okay. Minsan kasi pinipilit lang nating maging okay ang lahat para lang walang gulo, pero sa totoo lang, hindi na pala kayo pareho ng direction. Iyan ang energy na posibleng lumutang habang tumatagal. Pisces, you have the Five of Swords as your advice card. Piliin mo ang laban mo. Sa Five of Swords, ang babala dito ay tungkol sa mga away na walang nananalo. Kung feeling mo ay kailangan mong laging tama o kailangan ikaw ang laging winner sa mga argument, baka lalo lang masira ang relationship ninyo. Huwag ka nang pumasok sa power struggle. Minsan mas mabuting manahimik na lang
kaysa manalo sa away pero mawala naman yung respeto o yung tao sa'yo. Isipin mo kung worth it ba talaga yung pride mo versus sa peace of mind mo at sa connection nyo. Ang advice card na to ay nagsasabing mag-step back ka muna kung mainit ang ulo. Huwag mong piliting manalo at all costs. Mas maganda na aminin mo rin kung saan ka nagkamali kaysa magturuan lang kayo kung sino ang mas mali. Iwasan ang pagiging toxic para lang makaganti. Your next advice card or your next card ay Knight of Cups reverse as your potential outcome. Kung hindi nyo maayos ang advice, ang potential outcome ay ang Knight of Cups reverse. Ibig sabihin baka maging masyadong moody or ibig sabihin nito baka maging masyadong moody or inconsistent ang emotions nyo sa isa't isa. Magkakaroon ka ng mga promises na hindi naman natutupad o mga linyang puro sana pero walang gawa. Pwedeng maging manipulative ang labas ng connection nyo o kaya naman ay puro drama lang pero walang resolution. Imbes na healthy emotional exchange, baka mapunta kayo sa point na nag-aantayan lang kayo kung sino ang unang maglalabas ng nararamdaman. Pero ang ending ay disappointment lang. Maging ready ka na baka hindi maging kasing ideal ang resulta gaya ng inaasahan mo. Ang night na to ay mabilis mawala ng gana kapag hindi na exciting ang situation. Kailangan mo talagang bantayan kung totoo ba ang pinapakitang emosyon o pakitang tao lang para lang masabing okay kayo. Advice cards sa tayo. Kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please subscribe, follow, hit the like button, and huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel. Your first advice card, Pisces, is let go of guilt. Unang-una, itapon mo na yung guilt. Minsan kasi, kaya tayo nagsasettle sa mga toxic na relasyon o kaya hindi tayo makamove on sa Ten of Swords na phase ay dahil sinisisi natin ang sarili natin. Baka iniisip mo, sana ginawa ko to. O sana sinabi ko yun. O sana hindi mo sinabi yun. Sabi ng card, patawarin mo ang sarili mo. Hindi ka perfecto. At okay lang yun. Kapag hinayaan mong mag-shine ang totoong ikaw nang walang dalang hiya o sisi, doon ka mas makakapag-inspire ng ibang tao. Learn from the past, pero huwag mong bugbugin ang sarili mo dahil doon. God loves you unconditionally. Your next advice card is pay yourself first. Pisces, ito naman ay tungkol sa self-worth at stability. Ang advice dito ay gawin mong priority ang sarili mo pagdating sa usapang pera at resources. Bago mo ipamigay ang oras, pagod o pera mo sa ibang tao, lalo na sa mga relasyon na Knight of Cups reversed o kaya walang kasiguraduhan. Siguraduhin mong may naitatabi ka para sa sarili mo. Ang pag-iipon at pag-invest sa future mo ay isang form ng self-love. Huwag mong ubusin ang lahat sa iba. Siguraduhin mong paid ang sarili mo. Hindi lang sa pera kundi pati sa energy para sa present at future goals mo. Your next advice card, Pisces, is positivity. Sa gitna ng mga komplikadong relasyon, kailangan mong humanap ng kahit isang bagay na ipagpapasalamat. Ang gratitude ay parang reset button ng utak. Kapag feeling mo ay lugmok ka o ang gulo ng paligid, tumingin ka sa maliliit na bagay. Isang masarap na kape, magandang weather o simpleng nakahinga ka ng maayos. Ang positivity ay hindi naman fake happiness. Ibig sabihin lang nito, kahit mahirap ang sitwasyon, naniniwala ka na may liwanag pa rin. Kapag grateful ka, mas madaling bumalik sa the full energy na excited at magaan ang pakiramdam. Your next advice card is companionship. Ang malalim na message dito ay embrace your aloneness. Hindi ibig sabihin na maging loner ka forever, pero kailangan mong maging okay kahit mag-isa ka lang. Kapag buo ka na sa sarili mo at hindi mo na kailangan ang ibang tao para makaramdam ng worth, doon darating ang mga tamang tao para sa'yo. Perfect ito para doon sa lovers reverse kanina. Huwag mong ipilit ang connection kung hindi tugma.
Sa pagtanggap mo sa sarili mong company, binubuksan mo ang pinto para sa mas healthy relationship na totoong para sa'yo. Your next advice card is Raccoon, the Inventor. Sinasabi ng card ito na mag-decide ka na kung ano ba talaga ang gusto mo. Napakatalino mo at madiskarte. Kaya kaya mong makuha ang gusto mo kung magfo-focus ka. Pero may warning, huwag kang maging trickster or mangloloko. Maging tapat ka sa sarili mo at sa iba. Kailangan kasi pinapractice yung integrity. Marami kang roles na ginagampanan bilang anak, kaibigan, worker, at kaya mong i-juggle ang lahat ng yan. Pero siguraduhin mong hindi ka naglalaro lang o nagmamanipula ng sitwasyon para lang pabor sa'yo. Maging totoo ka para maging solid ang pundasyon ng ginagawa mo. Your next advice card is Limitless. Simple lang ang message nito. Walang limitasyon ang kaya mong gawin. Kung pakiramdam mo ay nakakulong ka sa isang sitwasyon o pattern, isipin mo na ikaw ang may hawak ng susi. Pwede mong piliin ang kahit anong path na gusto mo. Huwag mong hayaan na lagyan ka ng bakod ng ibang tao o ng sarili mong takot. Your crystal advice card is Sugilite, Divine Power. Last but not least, ang crystal advice mo ay tungkol sa assertiveness. Itigil mo na ang codependent people pleasing. Yung ugali na laging oo para lang hindi magalit ang iba o para lang magustuhan ka nila. Kailangan mo nang i-replace yan ng empowerment. Gamitin mo ang divine power mo para sabihin na ang hindi kung kailangan. Learn to say no. Ang pagiging assertive ay hindi pagiging masama. Ito ay pagsaset ng boundary para hindi ka ma-drain. Ikaw ang leader ng buhay mo, Pisces. Kaya angkinin mo ang kapangyarihan mo. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe para may abangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon.